dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Sabi po ng China na kanila po yan. I always tell myself, says who? Kaya po natin. Ang China, tayo lang. Wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan, matagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga, and we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailan tayo gagalaw? Nasa footsteps na natin. 3 araw lang itatagal ng Pilipinas kung magkaroon ng digmaan. Isang mabigat yan na katotohanan. Sobrang napakaliit kasi ng budget ng Department of National Defense para maprotektahan ang ating teritoryo. Kinakailangan raw ng DND ng mas mataas na pondo para makabili ng mas makabago at modernong kagamitang pandigma. Pero tutol dagdagan yan ng mga kaliwang grupo. Dapat daw ay dumistansya na lang tayo sa US dahil Amerika naman daw ang naglalagay sa atin sa delikadong sitwasyon. Sinupalpal yan ni Defense Secretary Gibo Teodoro na wala sa US ang problema dahil kahit anya hindi manghimasok ang US sa usapin, wala tayong magagawa kung nanaisin talaga ng China ang manakop sa ating sariling karagatan. Po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Baliwala ho ang democracy, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupkupin ang buong South China Sea. Kinupkup ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. Kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Yung budget ng defense, talagang tinitipid. Kailan tayo gagalaw? Nasa footsteps na natin, yung kalaban. Dito nangako ang mga senador sa Department of National Defense na dadagdagan nito ang pondo ng ating kasundaluhan. Pangako raw nila yan. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin. Ang China, tayo lang. Wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan, na nakikinig po na yon. Kung masyadong naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na po sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea, ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly, at nakikita ko po to sa news and all the statements by our military and Coast Guard, na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin. Sa Pilipinas po yan. Make no mistake about it. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why pag sinasabi po ng China na kanila po yan, I always tell myself, says who? Who says? You're the only one that says that it's your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So, I have no questions here for my dear patriots, Your Honor. Mine is my continued support together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Diba sa ating lupang hinirang, ang manlulupig di pa sisiil. Pinaglalaban po natin yan. At ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang
ang mamamatay ng dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan na mamatay po tayo sa panahon nito. Pero I salute all of you men and women who are willing to sacrifice for God and country. And we commit, the Senate commits that this budget hearing you will see a difference in your budget. And hopefully it will be a helpful difference that will help you protect our West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay. Thank you.